Kong J, no? Hindi to playbook ng ibang tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po ang nagtangkang gumawa na tangkayin na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady, at ang ating Speaker. Atat si Inday Sara na maging presidente Nako. o yung boss nila ang atat maging presidente 2028. Kaya dinidemolish nila si BP Sara. As I've said, kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong vice president natin. Trabaho lang. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin, no? Sinagot na ho nitong si Senator Bato de la Rosa yung mga patutsada ng mga aso nitong si Tamba. Ang problema ho kasi dito kay Joel Chua, dito kay Kung Hoon, dito kay Ortega, naging aso lang ho sila nitong si Tambaluslos. Akala nila, lahat ng gusto nilang sabihin, o lahat ng gusto nilang gawin, kahit na palsipikado o dispalinghado na yan, palalampasin lang ng ating mga kababayan. Mismong si Senator Bato de la Rosa na hong nagsalita, kaugnay doon sa mga banat nitong mga aso na Tamba, na kesyo at daw maging presidente itong si VP Sara. Ito nga si VP, pinilit lang ho ng pinsan ng amo nyo na makitandem sa kanila nung nagdaang eleksyon. Dahil maging sila aminado, hindi sila mananalo dito kay Leni Robredo. Di ba? Alam mo nila kasi ramdam nila noong 2016 election, di ba? Tinalo ho siya ni Leni. Ngayon 2022 magsasabayan sila sa pagka-presidente. Kaya talaga hong binudol nila itong si VP Sara. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, alam niyo naman kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero kung gusto nyo kong pabilisin ang pag-ikot ng mga numero dyan sa baba, isang like at isang subscribe at click nyo na rin yung bell notification button para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Unahin na ho muna natin, siyempre, itong kay Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagpakulay dito sa video na to, doon sa last video natin, sa susunod ko na video ko na ho kayo isa-shoutout. Medyo madami na naman ho kasi nauubusan ho tayo. Kumbaga, napapasobra yung oras natin sa kaka-shoutout dun sa mga kababayan nating nagpapakulay. Kaya dito sa video na to, erekta na ho muna tayo dito sa mga punto de vista nitong isa sa mga iniidolo nating senador, ika nga, Senator Bato de la Rosa. Itaga mo sa bato pagka nanalo ho yan ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Walang talo ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman palakpakan ho natin ang isa sa mga kandidato natin, Senator Bato de la Rosa, para sa senador sa 2025 midterm election. Yan ho talaga, pakikipagpukpukan ho natin sa kampanya yan. No? Yan si Atty. Vic, yan si Congressman Marcoleta, yaang si Senator Christopher Bongo, Atty. Jim Bondoc. Talaga hong raratsadahin ho natin ang pangangampanya dito sa mga individual na to. Grabe naman yan. Talagang pinapabilis nyo ho yung pag-ikot ng mga numero dito sa baba. Maraming salamat. Palakpakan ho natin yung ating mga kasama dito sa PH Update. Game. Tuloy na ho natin to. Direkta na ho tayo. Atat si Inday Sara na maging presidente Nako. o yung boss nila ang atat maging presidente 2028. Kaya dinidemolish nila si BP Sara. Nako. Which is which? Which is which? Which is which? As I've said, kay Inday Sara naman ay reaction lamang sa mga action na ginagawa nila sa HOR at saka sa Malacanang. Diba? Kung wala silang ginagawa, tahimik naman itong vice president natin, nagtatrabaho lang. Huwag lang nilang galawin kasi mag-react talaga yan. Wag yun. Ano bang sabi ni VP Sara? Gusto ko lang naman magtrabaho. Tantanan nyo na ako. Sa 2028, kayo na bahala maggurguran kayo. Wala akong pakialam. Basta ako, binigyan ako ng mandato ng 32 million na Pilipino. By the way, malapit na ho tayong mag 1 million dito sa PH Update. Palakpakan! To. Mabilis na lang ho yan. Di ba, binigyan ako ng mandato ng 32 million na Pilipino. Ang gusto ko lang magtrabaho. Yung umasa sa akin na 32 million, yung mga ipinangako ko, yung mga winika ko nung panahon ng election, sisingilin ako. Ngayon, napakarami ding lumalapit
ng mga kababayan nating nagkikahos sa opisina ng Vice Presidente. Lahat ho yun gustong tulungan. Lahat ho yun gustong trabahuhin ni VP Sara. Anong ginawa ng mga walang yang congressman na yan? Imbis na binibigay ng tanggapan ng OBP ang kanilang atensyon at enerhiya sa mga nanghihingi ng tulong dun sa mga kababayan nating naghihikahos, napupunta ho ang kanilang enerhiya dito sa mga walang yang congressman na to. Kagaya nitong si Kong Hoon, kagaya nitong si Ortega, yaang si Joel Chua, anak ng toko. Okay? Hindi po siya atat. Hindi po siya atat maging presidente. Hindi po siya atat. Kung bibigay ng Panginoon niya sa kanya, as to become a president is a destiny. Hindi po yan pwede ambisyonin, hindi po yan pwede planuhin. Kahit anong planong gagawin ninyo dyan na paninira o demolish, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. Correct. Kahit wala kang gagawin, wala kang ginagawang plano, kung yan ay destiny mo, naka-okay din sa palad mo, as decided by the ultimate being, mapupunta talaga sa iyo yan. At tayo naman ho dito sa PH Update, nakikita ho natin dito kay VP, wala na, ang aga-aga pa nga naman. Walang halong pamumulitika yung ginagawa niya sa OBP. Lahat, 'di ba, yung mga tinatanggihan ng DSWD, yung dahil kilala silang mga kaalyado ng Office of the nitong mga Duterte, pagka nagpunta ho sa mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng DSWD diyan sa House of Representatives, yung paakap-akap nila, nabibigyan lang ho dyan yung mga siguradong boboto sa kanila. Okay? At yung mga kababayan ho natin na nakakaligtaan, o minsan kasi uso yung word na overwhelm na yung mga panahon na to. 'Di ba? Yung mga programa ng administrasyon nitong si Marcos Jr., kadalasan na-overwhelm mo yung mga yan. Kagaya ng mga tupad, yung mga AIX, doon ho papasok ang Office of the Vice President. Di ba? Noon nga ang nagdaang bagyo, Christine, di ba? Na-overwhelm yung pamahalaan. Nandyan yung Office of the Vice President. Nakaantabay ho sila. Yung pagkakataon ho na yun, pinagkait dito sa ating napakagandang ate Vice Presidente Sara Duterte. Pinagkaitan ho siya ng pagkakataon kasi yung budget niya 2 bilyon. Ano ang ginawa? Ginawang 733 milyon para hindi makaalagwa, para hindi makatulong sa ating mga kababayan na naghihikaw sa buhay, ika nga. Tuloy natin. So, useless yung paninira, yung pag-demolisyon ninyo, yung inyong mga atake. Useless yan, hindi talaga mapunta sa inyo kung hindi yung bigay ni Lord sa inyo. Yun. Kung hindi binigay ni Lord sa inyo yan, wag na kayong umasa. At para dito sa mga young guns, kagaya nitong si Kong Hoon, nitong si, anong pangalan ito? Panuorin na lang ho natin, no? Panuorin natin. Plansyahin ho natin ng mabilisan lang naman ho ito para marinig ng mga kababayan natin yung mga pinagsasabi nitong si Kong Hoon. Ito ho ang sinagot nitong si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, paikutin ho natin ng mabilisan. Gawin ho natin parang gulong yung huling digit na yan, okay? Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, sa mga nakasubscribe na, wag na ho kayo mag-subscribe. Okay na yun. Isang subscribe, yung bell notification bell na lang ho ang inyong banatan, no? Yun na lang ho yung pupukoy ng pupukoy. Game. Dito tayo kay Kang Kong Hoon. I mean, a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya, there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Sabi ng amo nyo, wala daw yan. Tigilan nyo daw si VP Sara. Most least important ngayong mga Ano ba yung Brad? Talagang bago ka sumalang dyan sa mga press con dyan, talagang planchado yung buhok, yung mga litanya, ayos. Paano ba yan? Sinabi ng pinsan ng amo nyo, hindi importante itong si VP Sara, wag natin pagpuunan ng pansin. Ngayon, kung binibira nyo pa siya, for what? Para saan ba? Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko,
Nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero Binal. Partida, di abogado. kaya kayo nasasabihan na mag-abogado muna kayo. Anak na to. Wag kung ganyan, baboy naman. Mag-abogado. Meli na bagay, hindi ka naman abogado. Anak na to ko. kailangan nating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI, at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung Akala, ba't mag-iimbestiga? Ikulong yun na. Akala ko, ba't mag-iimbestiga pa? Akala ko Meli na ba? Anak to ko. Yan ang hirap sa atin eh. Nagkakanda buhol-buhol yung mga statement nyo pag nagpe-press kung kayo. Di naman kasi kayo mga abogado nagbibida-bidang. nakita nila na may inilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso. Kasi may inilabag siyang batas, kailangan siyang pananagutin. Oh. Tumutulo ba yung laway ni Kuhon? Uy, kadiri ka, Kuhon! Ha? Baka may pulburan pa yung tumutulo. Dagdagan ko lang si... Pero di umano yung ibang mga congressman dyan, pagka daw tinanong yung kanilang mga constituent, ang lumalabas lang sa bibig ng mga constituent nila, yung mga ano na yan, yung mga tao na yan, kilala yan, mula ama hanggang anak, mga tagatulak ng pulburon. Hindi ko sinasabing si Kung Hon pero yung iba daw mga congressman dyan, pag nagpunta kayo sa mga ano nila doon, sa mga constituent nila, talamak at bulgar sa kanilang lugar na yung kanilang pamilya protector at nagbebenta ng ipinagbabawal na pulburon. Sino ba yung mga napasali sa drug watch si Tatay Digong? Doon sa narcolis ni Tatay Digong, sino napasali? Nakalimutan ko na. Comment nyo nga sa baba. Sige nga, pakicomment nga ho. Kung sino hong pamilya ang napasali doon sa pulburon narcolis ni Tatay Digong? Kasama ba to? Naku po, yari tayo dyan. Kong J, no? Hindi to playbook ng ibang tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady, at ang ating Speaker. Ihahanda ko na yung chani ko, Brad. Manda ka sa akin. Lagot ka sa akin kung hindi naman pinagtangkaan. Parang bumababa na ata yung tama ng pulburon sa iyo, Brad. Pinagpapawisan, malayo ang tingin, pagod na pagod ako. Wala naman, Brad, Hindi naman halatang pagod na pagod kayo. Tingin ko, maya may meeting itong mga walang yang to. Tingnan nyo naman ho itong si Ortega. Mata pa lang ho, alam nyo na pagod ho sila sa kaka-brainstorm. Wala naman kayong brain. Wala, malungkot sila. Wala na yung enthusiasm. Wala na ho yung napakaraming sarcasm sa kanila pagka pinag-uusapan si VP Sara, di ba? Pagka kasi si VP Sara ang topic ng mga yan, napakarami nilang mga pasakalye, yung mga banat nilang pasakalye. Pero dito sa press ko na to, malulungkot. Yan na nga ba, bida-bida ka kasi, Brad. Sir, kasi thank you so much. Pero regarding lang po ulit doon sa impeachment complaint, you mentioned po before, I think a month Wala ago, na. Chair Chua, Tapos na na. may nakikita kayong grounds kay VP Sara nga po sa hindi pag-explika nga itong mga confidential funds. I think you mentioned about graft, corruption, and betrayal of public trust. Do you still hold this same sentiment pa rin ba? Kasi natanong po sa akin sa isang interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay itutuloy. Tutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po ng binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nanggagaling yung mga ganyang salita. Hindi. Dahil unang-una, Dapat ngayong araw, ipafile yung impeachment. Dahil, naku, umiinit yung EDSA. Napigilan to si Bangag. Naku, payayari ako dito. Pagka nagkataon baka bukas makalawa, di na ako presidente. siyempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy.
So kaya hindi ko po masagot kung totoong magkakaroon ng impeachment dahil by February start na po ng national campaign. By March start na po ng local campaign. So yun po ang hindi ko po masagot. Ano Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line ho dito, pinigilan ho nitong si Bangag. Yung ano na yan, yung impeachment na yan. Dito, punta na ho tayo sa EDSA, punta ho tayo sa EDSA. Dito naman ho, magsasalita itong si Kap Dado Enrique. Marami hong biglang yung mga taga-suporta nitong si Kap talagang dumagsa dito sa ating channel. No? Welcome ho sa lahat ng taga-suporta ni Kap dito. Ha? Welcome ho kayo dito sa PH Update. Tuloy ho natin to game. Guys, dumating din ang ating Ayan, Supremo ho natin yan. Palakpakan ho natin si Supremo Kap Dado. Supremo ho yan, Supremo. Tuloy. Labing-anim na taon na ako sa serbisyo. Nung pag-uwi ko kagabi, nakita ko sa Facebook, pinipira ako. Ganun talaga, tatak ng mga gabo. Okay. So, para taas ko na ng kamay yung mga kasama ko commander ng FDF. Taas ko ng kamay, mga yung mga mga FDF, no? Grabe, dami commander ho. Commander hulat yan ng FGF. Anak ng toko. Yung mga sa tingin ko, ito yung kinatatakutan ni Marcos Jr. Yung mag-organisa yung ating mga kababayan. Pati, iba ho kasi itong organisasyon na to, itong FGF. Ano ba ibig sabihin ng FGF? Filipino Guerrilla Forces, kung di ho tayo nagkakamali, ha? Pilit lang. At maraming gustong sumama Pero sabi namin, dala lang muna kayo. Hindi pa naman kailangan. Okay? Hindi naman ito paramihan Hindi ito paramihan. Pakitaan to ng tama. Bukas ho mga kababayan, yung one time, big time kung tawagin itong si Kap Dado. One time, big time. Bukas na ho yan, dyan sa EDSA. Magkakaroon ho ng sabay na pagkilos dyan sa EDSA at Liwasang Bonifacio. One time, big time. No? One time, big time ho ito. Bonifacio Day, labas ho tayo, yung mga kababayan natin. One time, big time. Kasi nasa katwiran. Kaya kahit nag-iisa ka lang, 1 milyon. Isa lang, basta ikaw nasa katwiran, may labang ka. Okay? Hindi ko paramihan. Ngayon yung gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, bahala kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito kami. Okay, kwentuhan ko kayo, para makilala nyo ako. Kasi isa lang kayo, mapakamapa. Okay yan. Okay lang yan. Hanggang po sa malas. Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa serbisyo. 16 na taon. Plus 1983 ng PNA. Mga sikat-sikat na mga klasiko, General nakasikat ngayon. Musta na, Mista? Musta na. Siya yung... Klase ho siya ni Anyo. Hindi naman spiritual advisor. National Security Advisor, si Ed Anyo. Saka may apat akong istang kasama si Ed Anyo, na naging chief of staff. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, nagluputan kami. Patay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino. Pagka naman kaya, tuloy-tuloy na yan si Marcos. Kaya, pagka pinatay niyo si Inday Sara, magtuloy-tuloy yan. Di ba? Pagka si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo lang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo nang ulitin yung nakaraan. Recipe for disaster, ika nga. Ulit. Itong kami nagtuloy-tuloy na 1985, na-assign na ako sa Cagayan Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Kung ako nakatikim ng Pinyan. Baptism of fire. Tapos makikita niya naman sa pangalan ng channel ko. Pinoy Survivor.
Kalimutan. Pinoy Survivor, nag-plug 10, no? Pinoy Survivor! Support! Oy, subscribe dito sa channel nitong si Kapdado. Pinoy Survivor, para if ever hindi tayo maka-upload, hindi tayo makagawa ng reaction video. Rekta na ho kayo dito kay Kapdado. Rekta na ho kayo sa kanya. Subscribe. Okay, tapos na pinunta kami ni Colonel Onasan sa Cagayan Valley. Colonel Unasan. Onasan, tinatanong namin, tinatanong yung mga official ko, uy, bakit nandiyan si Sir Greg? May kutita ba? Meron daw, sabi ng mga kasama ko. Uy, yun ay pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga official. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, ano? May nag-uusap-usap pa sa ANP at sa PNP? Wala. Mga professional sila. Professional. So, kami nun, Professional na paggamit, ha? Professional na manggagamit. Professional na mga aso sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero bilang professional na tagapagtanggol ng sambayanan at kaya karapatan ng bawat Pilipino, hindi yun ang pinag-aralan ng ibang mga ano. Pero marami yung matitino sa PNP at AFP, yung mga, kumbaga, yung mga bulok, sila ho yung mga nasa taas na rango. Kaya kung anong gusto nilang mangyari, yun ho nasusunod. bumaba kami, nauna ako. Sabi ko doon sa CEO ko, alanganin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo eh. Magpapatrolya kami, tapos bababa kami ng bundok, tapos noon, isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Ay sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ako lahat doon eh. So, ang pinaka-the-best, mauna ako. O daw, mauna ako. Tapos malaman ko, totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo para hindi ma-monitor, ikakasal na ako, sir, mag-minum ka. Ibig sabihin nun, tuloy po kita. O di, bata ako. Hindi lang tagal, sir, mag-asal ka na ako, minum ka na. Di umiiyak na. Meron nang nahuli ko sa Malacanang. Si Dick Morales, Captain Dick Morales, at saka si Major Brillantes. Balak pa naman natin, yung mga mista ko, ikapo si Colonel Major Brillantes doon sa Ranger. Gusto lang ikapos. Tapos doon, pumutok na, sila Unasan, nag-withdraw, Camp Aguinaldo. Si General Ramos, Kalimpusan. Pineke ni Unasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyang kay Ramos. O kita mo, papahuli ka? Ay masusumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Yun pala yun. Ito ang kwento. O, di fast forward na. February Revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Unasan, nandun yung rank. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Unasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang FTF. Nandiyan kami para sa inyo. Huwag ka lang. Huwag nga lang. So, kami kaya kami tumatayo kasi may mali. Nakakataba ng puso, nakaka-inspire itong mga taong na to, lalo nitong si Kapdado, itong si Commander Meltran, no? Tandaan na ho nila tapos na. Kumbaga, yung retirement nila, ini-enjoy na nila, pero nasa kalsada pa rin sila. Palakpakan ho muna natin, grabe naman. Di ba? Aalaga na lang ng aso, aalaga ng apo, pero dahil sa pagmamahal nila sa bayan, wala akong sweldo yung mga yan. Kumbaga, gusto lang talaga nila na maisaayos itong bansa na to para sa susunod na henerasyon. Ngayon, magbigay ho kayo ng leader. Mag-comment kayo sa baba kung sinong leader ang sa tingin yung makakapag-deliver ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Kasi base sa ating mga nakikita, walang ibang makakapag-deliver niya kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Kung wala talaga hindi
Eh paano, makukulat tayo isang araw, lulusupin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi kami papaya, nasupin Bukas tayo. o, one time, big time, one time, big time bukas. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing, yung armed forces, we will help them, at saka yung PNP. Yun. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Okay, matapos. Ano ba yung sunod? Dami ng kukulo. Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay. So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos nun, yung pagka balik ako dun sa EDSA. Pagkagaling yung EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. God Save the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yon. Kudeta. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Kabahay. Nabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka namin sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo lang kung sino iupo. Diba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo? Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasagpalaran yung buhay ng tao ko para i-send lang mong ganyan and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay na yung asawa ko, patay na. Nagkutit Pero hindi natin alam kung sino ko. That's why hindi ako sumali. Hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira, sila sumali. Sila sumali. Ako hindi sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali! Yung kudita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people, hindi magkudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta, hindi dapat ganun, hindi mutiny, hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Kayo! Kayo! Tao bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Tayo lahat. Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala tayo ibang asahan kundi tayo! Ang Palakpakan ho natin itong si Kapdado. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, tawid ho tayo dito sa mga naggagandahang mga vlogger, no? Dito ho tayo. Dito ho tayo sa mga magagandang vlogger, ha? Itong si Ma'am Sas at itong si Ma'am Pamela ng Third Floor Studio, no? Palakpakan ho muna natin bago natin umpisahan tong video na to. Game, rekta na ho tayo. Game. Those things. Let's say, yan yung initiative ng DOT na yan na Love the Philippines. Ano naman ang balik nito economically sa atin? Hindi nga tayo nag-boom yung tourism industry natin. Bakit 660,000 subscriber, palakpakan naman ho tayo. Siguro marahil kung napapanood nyo to, nasa 662, 65, mga nandun na. Pero ito ho, nakita nyo mga kababayan ng pag-ikot from 659 naging 660. Tuloy, tayo game. ang pupuntahan, di ba?
yung halaga na lang ito. Madalas kami ngayon na nagko-commercial flight, halimbawa papunta sa Iloilo, papunta sa Davao and all. Ang mahal-mahal ng pamasahe. Sabihin na nating 8,000. Pag nakita mo ang 8,000, makakarating ka ng Hong Kong. Bakit ako pupunta sa Pilipinas, 'di ba? Hong Kong na lang ako. Well, actually, hindi na nila dapat pinalitan yung It's More Fun in the Philippines. Effective yung It's More Fun in the Philippines, no? Parang, I think it's one of the best highlights of the Aquino administration. Pagkatapos silang balakurain dun sa Pilipinas kay ganda. Ito pumatok ito yung It's More Fun in the Philippines. 'Di ba? Nila yun bawi nila yun kasi before niyan, binalahura sila ng mga tao kasi ang campaign slogan nila ng Pilipinas kay ganda. Tapos plagiarize pa sa sa Poland. Correct, oo. Pero itong Love the Philippines, meron din ibang gumagamit eh. Hello naman, napaka-generic naman ng love. Well, totoo din naman. But then, of course, pero yun na nga lang ang meron tayo, yung maging iba ka. It's more fun. Tapos, pinalitan mo pa for the sake of, generating a project and money out of it. Wala Kita mo, parang wala. Hindi nga nag-viral yung Love the Philippines. It went viral for the wrong reasons. No, actually, yes. Pero yung It's More Fun in the Philippines, even if nagagamit siya sa mga memes, let's say yung baha, tapos yung mga Pilipino nakangiti, na-highlight yung ugali ng mga Pilipinong lumulusong sa baha na nakangiti pa rin. Yung na-highlight yung ugali natin. Although nakikita doon kung ano naman yung walang improvement sa atin, yung drainage system natin, yan, yung flood control mo, misas, na 5,500, nasaan na yan? Ilabas mo nga yan. Ay, kaya lang hindi mo na malalabas yan na Bangladesh ka na. Binangladesh ako. Yun yung tinake down, di ba? Ha? Yun yung tinake down? Hindi tinake down yung buong page. Oo nga, pero because of that post, kasi sinend mo yung link. It was that week. Kasi sunod-sunod ako noon Sabi ko, ilalabas ko lahat ng pangalan ng contractors ng 5,500 flood control. Yo. Bahala na kayo yan. At kung sino ang mga congressman Doon na ako nagurgur ang page nitong si Porta Mother Vlog. Itong kay Ma'am Jess Rogando Sasot. Nung tinalakan niya yung nag-umpisa yan, matagal na yan, last year pa siguro. Trinabaho na yan. Actually, nawala na nga yan eh. Di ba? Tinanggal na yan, kaso naibalik lang. Tapos tinalakay niya yung, ano nga ba yung issue tinalakay nun itong yung heavy luggage. Heavy luggage, medyo nag-aalanganin na ho yung page niya, yung For the Motherland. Noon nung tinalakay niya na yung flood control, iisa-isahin na niya kung sino yung mga congressman na kumita. Doon na ho talaga tuluyang nagurgur yung For the Motherland vlog. na contractors. Malaki din nito. yun. Nahalos nasa 1 milyon na ata yun kung di tayo nagkakamali kasi talagang sinusubaybayan natin mga post doon eh. Yan, bakit hindi yan dinidinig? No? Dahil sila rin yan eh. Okay, sa Congress hindi mo didinigin yan because the contractor boss is there. Allegedly si Zaldico. Pero bakit walang initiative din sa Senate man lang? Bakit wala? Paano kung may padating pamisas, hindi lang yung mga bagyo? Sige, bagyo, huhupayan. Kaya natin. Paano kung lindol? Naku, the big Paano one. kung, di ba? Paano kung dumating ang the big one? With everything that's happening sa climate change, sa Saudi, misas, nag-i-snow na, it is not impossible na meron talagang lindol sa Pilipinas. I think the other day, lumindol sa I don't know kung saan, Region 3 somewhere, up in Pangasinan. So, how prepared is this administration, is this government for another natural disaster na lindol, di ba? O, dinedma na tayo ni Miss Maharlika. Busy ka, Miss Maharlika. Yeah, hindi. Nagdahang kasi yung computer ko. Hindi ako makapasok kanina, so kinuha ko yung isang laptop. Let's Para have an i-check. update sa EDSA. Let's have an update sa EDSA. Oo nga. Yun nga eh. Update. Kaya nga eh. Tingnan So, natin yung may update. pumasok Ano kanina. sino yun? Si Miss Cathy din ba yun? Ako yan, nagdaghang yung isang computer, kaya ako yan, dalawa. So,
kanina may pumasok kami, binibigyan tayo ng update sa EDSA. Mhm. 'Di ba? Enrile was the Minister of Defense and Ramos was, ano ba si Ramos noon? Chief of General. General. General? Philippine Constabulary. Ano ba si... Pero one thing for sure dito ngayon sa nangyayari dahil nag-deploy nga sila ng maraming police. Teka lang ho ha, ito kakapasok lang ho nito no. Galing dito kay Mamo Kauson. Ito ho, basahin niyo ito mga kababayan. Impeach move versus VP Sara Duterte. Set this December. Ano set this December? Ang hirap pagkabangag. Mag-desisyon kayo. Anak ng toko. Ano ba talaga gusto niyo mangyari? Anong set? Ayusin niyo yung mga decision niyo sa buhay. Ano ba yan? Dapat ngayon, di ba? Dapat ngayong araw na to, ngayong Biyernes, ipapile na yung impeachment dito kay VP. Ang dami daw mga medyang naghihintay dyan sa batasan dahil alam nila ngayon na ipafile yan. O sa bagay, ilang tulog na lang naman, December na. O baka first week of December, January. Tingnan natin, subukan ninyo. Tingnan natin kung saan aabot ang katapangan nitong mga pagka nangyari ho yun, wala nang uwian yan. EDSA na ho yan. Kumbaga, dyan na, magpapamorningan na dyan. alert na nila, alarm sila dahil dumadami yung tao. Weekend din kasi, Ma'am Shi. Yes. So, maraming tao, Yes. walang trabaho. They might as well go there and show some solidarity. Now, talaga namang busy rin ngayon ng Malacanang, hindi ba nga bumabaha ng loyalty check. Yeah. Mga ba And ng white envelope? Ang chismis, may mga nag-exploke kasi hindi pareho ang binigay sa kanila. Naku po. May napukulan. Kasi O kaya dapat pantay-pantay. Huwag hindi pwede malaki dito kay isa, mababa dito sa isa. Di yung pwede iba ganun. daw 10 billion, yung iba naman 5 billion lang. Yeah. Naku po. Parang bakit? Ano yun, per agency? No. Yeah. Per person? Per Per general? Nakananto ko. When I grow up, I want to be a general. Yung iba 10. Bakit yung iba 10? Yung iba 5? Bakit? Yan. Mas maraming tao yung malaki ang pera. So, nag-squeak na sila. So, ngayon yan, kaya nga nag-iikot si Saldico at Romualdez. Nabalitaan nyo ba yan? Nag-iikot. Si Marcos Nakakaloka. Sr. nakita ko, nag-iikot-ikot siya sa mga kampo. Kanina nasan nga kasi nakita natin. Meron pa siyang speech dun sa harap ng mga sundalo. Ano mga Nag-iikot-ikot nababasa po. sa comment na yan, inaharang ng mga polis talagang sobra. Ito parang KOJC part 2 yung ginagawa nila ngayon sa EDSA na talagang sinusuppress nila yung freedom ng mga mamamayang Pilipino to speak up and ipadinig yung kanilang sentimiento sa taong bayan. So, yeah, it's just so sad na I hope talagang yung mga nasa EDSA ngayon, wag sila magpa-intimidate kasi that's the purpose. Nabanggit ko na to kahapon sa live na talagang even yung mga tao sa loob ng Camp Crame, alam nila na ang intensyon ng NGAGBA administration na to dito sa mga nagrarally ngayon sa EDSA dahil yan yung ating sinubaybayan ngayon dito, ayaw nilang dumagsa yung tao. So as early as maybe 10,000 pa lang na tao, pipigilan na nila. Pero I think, syempre kinakabahan sila kasi mag-weekend Yun lang yan, Yes. kinakabahan sila mag-weekend. Yarin lamang kinakabahan sila, lalo natin palaki yung kaba nila. Bukas, one time, big time ha, EDSA, tsaka Liwasang Bonifacio, magkakaroon ng sabayang pagkilos yan. Di ko natin malaman kung anong mangyayari dito sa dalawang na to, no?
Yung sa Diwasan, di pa ho tayo sigurado kung merong mangyayaring ano doon. Pero yung sa EDSA, sure ball na ho yan. Si Kap Dado ho nagsabi niyan na na diyan sa EDSA bukas, one time, big time ika. Kasi pag nag-swell na yan, ngayong weekend, baka hindi na mapigilan ng Bumaba. paglaki. Yun. Diba? Kasi pag ano ho yan, dumagsa na dyan yung mga kababayan natin, karamihan ho sa mga yan, magbibusiness sila. Magkakampo na ho sila dyan. Wala nang uwian pag nagkataon. Tapos pagka nakita nila ng mga nasa television, nagkakapukpukan na sa EDSA. Dahil ano bang pinapanawagan ng mga tao sa EDSA? Flood control, illegal na droga, korupsyon, walang habas sa pamimigay ng ayuda at ng napakarami pang korupsyon dito sa administrasyon na to. Sa tingin niyo ho ba hindi dadagsa ang mas marami pang tao? Yung mga magsasaka, no, yung mga manggagawa na talagang nahihirapan dito sa administrasyon na to, di ba? Baka hindi mapigilan ng paglaki. So baka hindi natin malaman kung ano mangyari, no, kung hindi nila mapigilan. Kasi pag tumami na yan na umabot na sa kalsada, hindi natitigil yan. Yan ang Domino na ho yung domino. yan ang sign dyan eh. So ngayon, naghahanda na sila. The problem is, Pati pagsigaw-sigaw ng mga tao daw doon, yung nagsasalta na gano'n, kinokontrol na ng mga police. So talagang this is really, martial law is happening. Because ayaw nilang makahikayat, even makapik ng curiosity ng ibang taong dumadaan lang, yung mga ganun. Ayaw Yeah. nila. Ayaw Yun ang nila. yung nila, Miss Maharlika. Na natatakot sila doon. Pero, I think the good thing about this also is nakikita na natin how Marcos Jr. is reacting. So tayo, na-forecast na natin at alam na natin na parang ganyan ka talaga ka-weak. And we know na pag lumaki kami, we will win. Yes. We will win. Kasi yung ganyan na bigla ang sasabihin mo, you are terminating the OVP hearings sa Congress because yung mga committee heads kailangan daw mag-concentrate sa mga constituents nila, blah, blah, blah. At ngayon ang nangyari. Tapos pangalawa, ililift mo yung contempt kay Gina Acosta, and then tomorrow, I think, yung kay Attorney Zuleika Lopez will be Attorney lifted Zuleika. also. Wow. Yung bigla, kaya nyo naman palang maging tao, bakit ngayon lang kayo nagda-damage control na hindi mo na maibalik yung spilled milk ba sa glass, 'di ba, Miss Marlica? Hindi, wala umapaw na, napanis na yung gatas, hindi mo na maibalik doon sa kung saan yung kinalalagyan niya. Maling-mali sila. So basang-basa natin how they will mess up their plans. And I think this is good for the people kasi mas mananalo tayo. Yeah, kaya nga talagang na-alert sila at talagang gusto nilang pigilan itong mga ganitong klaseng peaceful movement. Kasi nakikita nila, na pag-usapan nga namin ni Sas, for sure you're aware, na even yung comment section ng Armed Forces of the Philippines, ino-off nila. Yeah. Yan, dapat makikisig sila, matatapang sila. Dapat they should not be affected by comments. Yeah. Pero they turned it off. Dapat di sila onion skinned dahil comment lang yan, Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Kung gusto niyo mapanood ang buong video na to, punta lang ho kayo dito kay Binibining Maharlika. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.